Very good for a very educational message here by Vice Ganda. Pera na bigay ng gobyerno, X. Pondo galing sa taxpayers. Totoo yan, mga kapatid. Yung sabi ko sa inyo, sino ba yung nagpapakahirap sa labas, magtrabaho, lahat, kahit yung namimili lang, di ba? Tax, dami-daming tax sa Pilipinas. Okay? So, panoorin natin to. Po kami ng allowance ng mayor namin, Magkano yun? tag 800 a month, every quarter, makukuha namin to 4. Yun lang po. Volunteer kasi lang yan. Volunteer lang yan. Yes po. Pero hindi mayor mo ang nagbigay sa'yo ng pera, ha? Hindi. Pondo yun. Tama. Hindi ko naman sinasabing, dapat nanay, magpasalamat ka sa lahat ng pero pondo yun. No? Sana, ganito tayo mga kapatid, diba? Sabi sa Biblia, ito, basahin natin. Hindi ko talaga memorize yung Bible, pero tinatype ko yung exact message. Okay, so sabi dito, basahin natin from NKJV. Ito yung mga kapatid. Matthew 6:2-4. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward. 3. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will Himself reward you openly. So, anong tinatry kong sabihin dito mga kapatid? Dapat ba walang credit na binibigay sa mga mayor, sa mga politicians? Meron, because sila yung nagmamanage ng maayos doon. So, in this case, sige, sabihin natin, bigyan natin ng physical na itsura yung reward. Ano ba yung reward nila? No? If they are being a good leader, a good politician, good mayor, mas iboboto sila ng mga tao. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nakukuha mo yung trust nila. And you will have that opportunity pa din na mag-serve sa mga tao. Kasi yun naman talaga yung bakit gusto mo tumakbo, di ba? Gusto mo mag-serve sa mga tao. Gusto mo mag-serve. Diba? Hindi magpayaman, di ba? So that's your job. Do your job. Do your job as a mayor. Do your job as a politician. Do your job as a leader. Kahit barangay lang yan. Do your job. Diba? And you gotta keep your job. Kasi tao yung boboto sa'yo. Hindi ka naman dadaya, di ba? So sabihin natin, yun yung reward mo na nakukuha mo for doing a job well done. Pero kailangan mo ba ng thank you sa mga tao? Actually, hindi nga eh. Hindi nga need ng taong bayan na magpasalamat si nanay eh. Sa bawat isa sa atin na nagbabayad ng tax eh, nagtatrabaho eh. Diba? Kahit nga bata dyan eh. May pera siya. Hindi naman nga need pasalamatan yung batang yun na bumili ng candy, na bumili ng chichirya. Diba? Hindi naman. Pero ano bang tinatry natin sabihin dito? Is yung credit grabbing. Okay? Wag mo nang isigaw wag ka na magpa-trumpet bago mo gawin yung deed mo. Wag mong ilagay sa, kumare, ano ba, tawag doon? Ayuda. Wag mo nang ilagay yung mukha mo doon. Bakit may paayuda? Galing ba talaga sa bulsa ng ng politician yan? O galing sa pondo ng bayan? Sa taxpayers natin. Tayo, na mga nagbabayad. Tayong mga Pilipino na sobrang taas ng tax, binabayaran. Diba? Grabe. So, that's a very good. Ganito yung magandang gawin natin. Let's educate the Filipino people. Lalo na sa pagboto ng tama. No? We start step by step from this na okay, lagi kasi nating nakikita, lalo na sa mga probinsya din, diba? Uso yung, kumare, piyesta. Tapos mayroong mukha ng mayor. Ganyan. Di alam nila na, kumare, isipin nila, dahil sa mayor, kaya may ganun. Pero in reality, kanino bang pera ng ang ginastos doon, diba? Hindi ko naman sinasabi na laging ganun yung the same scenario, but
You get what I'm talking about. Kasi isipin ng mga tao, ay, si Mayor nag-ano niyan. Di ba? Hindi ko naman din inaano yung job ni Mayor na okay, mahirap nga naman mag-organize. Di ba? Pero kasi syempre, i-credit nila yon sa Mayor lahat. And syempre, hindi na natin kailangan pang isa-isa na dapat Mayor, i-cancel mo to. Dapat hindi, every time. Hindi, di ba? Paano natin mas gagawin yun ng efficient? Educating. Diba? By educating each and every Filipinos. Para sa susunod na magbobotohan sa 2028, hindi na tayo mag-aaway-away. No? May mga FO. Kung hindi ka Lenny, kung hindi ka Bongbong, kung hindi ka Duterte, mga ganyan, no? Away-away na. Diba? Magkakaroon tayo ng maayos na desisyon by educating the people. No? Kailangan ma-educate. Kasi tandaan natin mga kapatid, kung kilala nyo, si Sara Duterte, di ba? Ang dami niya, sinabi niya pa niya, okay, naiintindihan niya na ito yung problem sa Pilipinas. Ito yung problems ng education sa Pilipinas. May nagbago na ba? Diba? Ganun pa rin naman, wala pa din. Yung pinakasumikat lang niyang gawa, yung libro. Tsaka yung confidential funds. After that, wala na. Diba? So, what I'm trying to say here, ba't natin binanggit sa Matthew 6, 2-4? Is because, kung ginagawa natin ng tama yung trabaho natin, hindi na natin yun kailangan pang ipagsigawan pa. We're just doing our job. No need nang mag-thank you sa akin. I'm just doing my job as your mayor. Ganun. Pera ng taong bayan yun. Ginagawa ko lang trabaho ko as mayor. Diba? Hindi na kailangan pang i-credit grab. Diba? I'm sure hindi ko naman sinasabi na parang ganun yung mayor nila. Sinasabi ko lang that this is the right way to do it. I-educate natin yung kung sino-sino mga tao dyan, lalo na sa mga ganito kasimpleng bagay. Isipin nyo kung anong magiging reaction ng dito. Diba? Isa yun ang pera ha. Ay, Pondo thank- yun. Galing yun sa mga buwis. Yes po. Oo, di ba? Parang, alam mo yun, parang na-feel niya na humble siya. Yes. Alam mo yun, parang nagkamali ka. Tapos parang na-humble ka on the spot. Pero in a, alam mo yung na-criticize, pero in a loving and healthy way. No? Pondo yan ng gobyerno. Para sa inyo talaga yun. Hindi yung Mm. mayor ang nagbigay. Deserve Sila lang yung instrumento Yeah. para Yes, makapagbigay ng serbisyo sa Trabaho inyo. nila yun. Kasi hindi ko sinasabing yung mayor nila ha. Yeah, pero yeah. marami Ako din. Hindi ko sinasabing yung mayor nila ganito or what, di ba? kasing ganyan. Ang pagkakaunawa ng mga tao sa kanila galing yung tulong, di ba? Kaya yung mga tao tumatanaw ng utang na loob sa kanila. Not pre. Alam ko lang na si Vice kasi ito yun, di ba? May nakalagay dito sa taas from GMA, di ba? So yung credit. So sinasabi ko, ito yung thought. Pero hindi kasi exact na iniisip na we have the same na. Kadalasan kasi naman talaga eh. Diba? Kahit piyesta na nga lang, kahit ito comment down below kung ang mayor nyo sa lugar nyo nag-post ng congratulations batch 2026. Tapos may mukha nyo. Comment nyo yung picture ng I'm telling you. Diba? Alam nyo ba kung bakit? Kasi isipin nila na, okay, ito yung mayor namin. May presence. Diba? Ito yung ginagawa ng mayor namin. Tapos, nasa kanya yung credit. Pero, kailangan bang mag-blow ka ng trumpet for doing your job? Kailangan bang na alam ng kanang kamay mo yung ginagawa ng kaliwang kamay mo and vice versa? Pwede ka naman mag-post ng congratulations batch 2026 sa munisipyo lang. Ganun lang. Lagay mo lang dyan, congratulations. Kung gusto mo talaga magpa-banner, di ba? Nang walang mukha ng mayor. Or kung sino mang politiko. May project dyan. Walang mukha ng kung sinong politiko. Di ba? Isipin nyo na lang. Di ba? Bakit? Kasi meron tayong ability na parang, okay, instant na pag nakita natin tumukan to,
sinabi niya yun. Kaya nga tayo may meme na kumare, random words. Tapos Albert Einstein, mukha ni Albert Einstein. Kahit hindi naman talaga sinabi ni Albert Einstein. And nakakatawa siya, di ba? The rest of the world, binuview niya yun as funny. Pero siguro, iilan sa mga Pilipino, sinabi ba talaga ni Albert Einstein yun? Lalo na kung wala ka talagang idea. Kahit ako din mismo minsan may nababasa akong quote, tapos hindi ko naman talaga kilala yung tao. Napag-google ako kung sinabi ba talaga nila yun? Or minsan sa anime na lang Ito ba yung exact sinabi sa anime? Di ba? Hindi ko sinasabing it's a fault. Kasalanan nila, kakulangan nila, hindi ko sinasabi yun. Pero tayo, ano ba dapat natin gawin? Kung ano yung ginawa ni Vice? We educate. Diba? Para magkaroon tayo ng maayos na leader. And ano ba yung maayos na leader? The one who's really down to serve the people of the Philippines. Di natin kailangan ng sobrang leader na lahat na lang top siya. Pero mangungurakot lang. I will choose a leader na skillful. Okay? Unang-una, skillful. Alam niya yung ginagawa niya. And ready to serve the people of the Philippines. Ang handang-handang, alam mo yun, hindi naman nakakalungkot tumira sa Pilipinas kahit mataas yung tax, basta damang-dama mo yung effect maunlad naman ng Pilipinas wala kang pakialam kahit 20% pa yan. Diba? Tights nga, 10%. Diba? Parang, ang hirap bitawan na ito. Diba? 20% na tax pa, diba? Babawasan ka pa. Diba? Ang laki. Tapos hindi mo na-feel yung improvement sa sarili mong bansa. Every day na araw na ginawa ni Lord. Sobrang hirap pa rin mag-commute. Sobrang daming problema sa daanan. The traffic, andyan pa din. Diba? Sa kabilang lungsod ka lang naman papasok kasi doon yung work mo. Biyahe mo 1 hour and 30 minutes. Where in reality, it's supposed to be 30 minutes lang. Diba? Grabe mga kapatid. That's why yun yung leader na kailangan natin. Alam niyo yung ginagawa, skillful, and ready to serve the people. Yan. Yung pondo natin yan, ginibigay yan sa kanila. Sa mga nangangailangan, diba? Sa mga workers na kagaya ni nanay. Dapat mas madama pa natin more kung anong ginagawa sa pondo na bayan. Diba? Lalo na, syempre, di ba, lahat ng magbibigay may mga pangalan nila, Yeah. picture nila, pero yung ginamitan kasi na pera doon, galing sa atin lahat. Lahat na nagbayad ng tax. Yes. Kaya So, wag ding angkinin dahil pera yon ng buong Pilipinas, 'di ba? Pera ng mga Pilipino. Yeah. Pera ng mga buwis, galing sa buwis na ibinayad ng pinakamahirap na Pilipino. Yes. Totoo. Sa lahat ng binibili niya, sabon, toothpaste, shampoo, 'di ba? Yung ganyan. Isipin mo, nagkakasakit ka na lang kasi ang afford mo lang instant noodles, yung delata, hindi ka na nakakabili na kasi isipin nyo, ang normal na buhay ng isang Pilipino na naninirahan sa Pilipinas. Okay? I'm sure marami makaka-relate sa inyo. 1 hour na biyahe, lagpas 1 hour na biyahe. Pag-uwi pagod. So magluluto ka pa ba? Siyempre instant na lang. So bibili ka sa tindahan, pupunta ka kay Aling Nena, bibili ka ng instant noodles, instant na delata para isprito na lang, papakuluan na lang yung noodles. Then kakain ka na. Tapos magpapahinga. Panonoorin mo yung video ko. Like, comment, subscribe ka. Tapos magko-comment ka. Pupunta ka sa TikTok ko. Fa-follow mo ako. Yan. Tapos tutulog ka na. Tapos gigising ka na naman kinabukasan. And ano yung breakfast mo? Since malilate ka na sa trabaho, pagod ka na, minaximize mo yung time mo magpahinga. Doon ka na sa work, magbe-breakfast. And ano yung breakfast mo? Syempre, instant din. Tapos yung lunch mo, since hindi ka naman nakapagluto sa bahay ano yung lunch mo? Instant din. Magkakasakit ka na lang. Kasi pagod.
pagod. Tinatry mo yung best mo na mabuhay, makasurvive dito sa bansang to. Psst, tatawagin kang broke, di ba? Tatawagin ka pang broke. Hindi mo deserve ng relationship. Oh, di ba? Tapos pag work mo, ayan, uuwi ka na. And then the cycle repeats. Di ka ba naman magkasakit niyan? Diba? Yan ang mga mo, binabayaran mo sa gobyerno. Nagbabayad ka ng tax sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Tapos, yung biyahe, 1 hour pa din, diba? Lagpas 1 hour pa din. Di mo na-feel kung ano yung improvement na kailangan ng bansa natin. Nakakalungkot, diba? Nakakalungkot. So, saan tayo dapat lulugar dito? Yan. Tama talaga to. Let's educate more Filipino people. Diba? And of course, diba? Let's pray for our country, for our leaders, para sa mga boboto. Diba? Let's pray for each other, mga kapatid. Na umunlad naman lang tayo. In my lifetime, gusto kong makaranas ng maunlad na Pilipinas. Alam nyo yun? Sabi ko nga, gusto kong makaranas ng Pilipinas to the point na makikita ko na yung value ng peso malapit na sa sa $1. Alam mo yun? Kahit masaya na ako na makita na yung kumari 1 USD ay 20 pesos o 30 pesos. So, masaya na ako dun eh. Pero sana mangyari yun, di ba? Kayo ba mga kapatid, sawang-sawa na ba kayo sa Pilipinas? No? Mga Kristiyano, sawang-sawa na sa Pilipinas. Huwag tayo susuko. Na? Sobrang saya and ganda ng ginawa ni Vice Ganda dito, and I hope na mag-continue pa to. Basahin natin yung ibang mga comments bago tayo umalis. Oh, Adrian. Dapat magpasalamat pa kayo, gawa ng natulungan kayo. Bro. Okay. Ito talaga dahilan ba't may korap eh. Okay, so paano natin siya tutulungan, maintindihan, diba? Educate niya si kuya. Oh, trabaho yan ng mga nanonood ka lang pero hindi mo inunaw at pinanood, ha? Walang pera ang gobyerno kung walang taxpayers. Ayan, oh, diba? Jenaline. Oh, ang ganda sinabi ni Jenaline. Ayan, si Jenaline. Next. Si Recto ang may pakana ng taxes natin. Tapos nanakawin din. Tama, galing naman talaga sa atin yung pinagpagura natin. Maraming pinanakot pang ginawa. Ewan ko naman. Dapat pala nagbibigay sila ng pera galing sa gobyerno. Hindi dapat sabihin, ay salamat ngayon. Okay. Hindi naman kailangan, parang isa-isahin naman ng mga Pilipino. Pasalamatan mo, di ba? Wala naman silang utang na loob sa ating mga taxpayers. Ewan ko, gusto nyo ba na yun? Ako hindi ko nakikita na may utang na loob sila sa ating mga taxpayers. Ang nakikita ko lang basta masaya ako na alam ko kung saan napupunta yung tax ko. Yun lang talaga sa akin. Nararamdaman ko anong ginagawa sa pera na binibigay ko sa gobyerno. Yun lang talaga. 'Di ba masaya nga naman na alam mo, 'di ba? Kaya nga, 'di ba, pag magta-tights kayo, 'di ba? Oh, alam mo ba kung saan napupunta yung tights? Oh, ito ginagawa diyan, 'di ba? Aalamin mo rin eh. 'Di ba? Kahit sabihin, alam mo nang kahit parang ay medyo foul ba 'to na dapat inaalam ko pa. Pero nakikita mo na nag-grow yung church. Ay, okay, alam ko. Nakakaroon ka ng peace of mind, 'di ba? Na alam mo sa sarili mo na hindi kurakot yung mga tao doon. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo na hindi siya business. And aminin man natin no, hindi. Maraming mga tao, lalo na mga atheists, na sinasabi na mga churches ay business. Diba? Yun ang mga iniisip nila. Okay. So, sa mga gobyerno din, ganun din, diba? Napaka-sarap na gulat ka na lang one day na wala ng traffic, no? Gusto ko yun para sa mga anak ko in the future na papasok sila sa trabaho nila ng okay na. Hindi na kailangan ng kotse. 'Di ba? Kasi comfortable na ang commute. Like,
the Philippines I love. No, hindi na traffic. I mean, magkaka-traffic pa din much because heavy, di ba? Madami ng tao sa Pilipinas. But, hindi na siya yung annoying na kind of traffic na meron tayo sa Pilipinas right now. No? Comfortable ang commute, di ba? Gusto kong makita kung saan napupunta yung tax na binabayad ko. And I'm sure kayo din. Diba? Anyway, gusto niyo din ba yung sinabi ni Vice? Ako, sobra akong nagandahan. Let's continue educating the people of the Philippines. Ito lang muna sa akin para sa ngayon. I'm Lance Lind and see you sa susunod. God bless. Bye.